and you were very good, and then you delivered another good performance. Thank you po, thank you. Parang talagang ang laki ng improvement mo mula nung time na ginagawa mo yung mga action films mo sa Viva. Ngayon you're doing more drama, di ba? So how do you feel about it? Parang mas mga demanding yung roles mo ngayon. Medyo, siyempre, nandiyan po si Direk para i-characterize ka. Pero, dun sa tanong mo na yung sa dati, nag-shift ngayon sa parang medyo nagiging drama. Mababaw naman po ang luha ko, tsaka marami akong pinagdaanan, kaya maraming mapag-uugutan. So, maraming salamat sa tanong mo. Marami ko palang pinagdaanan. Marami, dekada na po tayo dito. 4 na dekada na po ako nandito. So, nagugulat kasi ako doon sa kayo ni Mika Ella Raz, di ba, yung tatay ka rin niya. Sex up? Okay din ang performance. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you. So, si Yan naman, after watching the movie, how do you feel about it? Are you satisfied with your performance? Satisfied naman po ako, pero I know in the future I'm gonna be doing better for sure. I'm taking notes naman kung ano yung mga kailangan ko improve. And overall, I'm very grateful for the opportunity given to me because it's not easy. Would you like to show this movie to your papa? Kung gusto niya lang panoorin, hindi ka naman siya pipilitin. Oh, so you don't mind kahit panoorin niya to? I don't mind. Kay Direk, kaninong idea yung gawing setting ng kwento yung lechonan? Hi, Mario. Yung lechonan po, yung matagal ko na pong dream na gumawa ng ganyang pelikula, yung tungkol sa lechon. Kasi, yung proseso ng ng lechon. And then, homage to syempre kay Broca. Homage din kay... Yeah, parang, na-feel ko nga parang it's a Viva Max version of Insyang. Broca. Homage to kay Broca. Siyempre, tapos yung yung kwento, kinuwento ko lang doon sa para rin kwento to ni Roel Montañez, na writer din ng Pamilya Ordinaryo and Fuckboy. Tapos sabi ko, mag-collab tayo, kaklase ko siya sa UP. Tapos nagsabi niya, wala tayong material Sabi ko, meron akong material, lechoneras. Yan, tungkol sa lechonan. And then, nag-come up kami ng ganitong storya. Sabi sa akin ni Boss Vic po, nung 2022, sabi niya, gumawa ka ng mga parang insyang. Sabi niya, mga ganun. So, wala pa kaming bida. And then, naging bida ko po yung dalawa sa yun, dun po pwede pala siya, ganito yan. And then, syempre, dun sa reliable na Choco Diaz, and Jamila Obispo. Yeah, Jamila was very good. Thank you po. Wala siya ngayon, sayang. Galing ni Jamila. Galing nung 4 na cast. 4 lang sila, pero solid. Thank you, Mario. At ngayon, paborito mo na si Victor kasi sa Kamadora sa dinaliding man mo. Opo. Kasi po, wala na daw choice. Joke lang. Hindi, kaya yung lechoneras, makikita niya yung performance. Parang, pinakita naman niya lahat dito sa lechoneras. And then, makikita naman natin na gumawa siya ng paraan at nagsumikap siya para marating niya to at para marating niya ngayon ang mga pelikulang dumarating sa kanya. Sunod-sunod Parang siya na ngayon yun. Linggo-linggo, siya na lang makikita natin Siya na pumalit kay Kiko. Opo. Thank you kay Mario. Actually, nakita ko pa lang sa Salagasla, sabi ko, may promise tong batang ito. So, ngayon napansin mo siya, sunod-sunod ang project na, congratulations. At napaka-brutal nung ginawa mo sa kanya sa ending. Na-deserving naman siya. Deserving. Napakasamang tao. So, pero napansin ko lang, tawag nyo BR, tawag nyo Victor, ano ba talaga ang gagamitin na niyang name? Sabi na, Victor na po kasi kapangalan namin yung, kapangalan ko yung boss Ako nag-adjust. Before po kasi BR po yung name ko, pero baka mapagkamalan akong boss, kaya Victor na po yung ginagamit ko So how do you feel about it na pinagtiwalaan ka ni Direk ng
ganito kahirap na role. Ang hirap ng role, ha? Grabe yung pinagdaanan mo. Opo. Sobrang saya ko po talaga na nakuha ko yung role. Tsaka sobrang challenging niya. Pero masarap kasi katrabaho si Direk Raman nung shush pa lang. Sobrang smooth lang. Tsaka pinagkakatiwalaan niya kasi artista niya. So pwede kaming mag-explore kung paano namin gusto i-interpret yung character. Kaya masaya po katrabaho si Direk. Ano ba yung background mo? Bakit ganyan ka na kagad, magaling ka na kagad kumarte? Nag-audition na po ako since bata po ako. First audition ko, Starstruck Kids Batch 1. I was like 5 or 6 years old po yata. So, ayun, tapos sumasali ako mga theater plays, bata pa lang po. Bata pa lang gusto ko na po maging artista. So, may background ka sa theater? Opo, pero di ako sumali ng malalaking guilds. More on mga schools, sa cities, gano'n lang po. Oh, I see. Okay, congrats sa karir mo at sana mag-number 1 yung movie niyo sa Viva Max. Let's give the other. Sana po. Sa buong taon. Yes, sa buong taon. All right. Thank you, Sir Mario Bautista from People's Journal, Malaya, and Showbiz Portal. Ang susunod na magtatanong ay si Miss Leia Salterio from ABS-CBN.com. Hi, good evening, Direk. Congratulations to your stars. Ang gagaling nila, from Joko to Yen to Victor and Elmo. Magagaling talaga yung mga roles. Direk, paano mo, si Direk muna, paano mo minotivate to think very new si Yen at si Victor? Paano mo sila minotivate to act out mga scenes, even the sex scenes dito sa film na to? Kasi pinaka-challenging sa kanila so far, di ba? Opo, thank you, Ate Lea. Thank you po. Una po sa lahat, magaling sila talaga. Siguro si Yen, mula nung pelikula ni Direk Joey, nakita na natin siya doon. Pero sabi ko, parang kailangan niya ako. Parang kailangan namin mag-collab, no? Parang kailangan namin mag-collab para ma-push ko siya. So you handpicked her for this role? Yes po. Alright. Yes po. Victor and Yen, Kuya Joko and Jamila. Handpick po lahat, personal. And then, binigyan naman ako ng blessing ni boss. No? Sige, launch natin si Yen. Tapos, nagtama yung landas na nabuo po yung Lechoneras. Pero lahat naman po parang mahirap eh. Ako, nahirapan ako sa role ni VR. Nahirapan din ako sa role ni Kuya Joko. Napakahirap ng role ni Yen. At napakahirap din ng role ni Jamila, no? Kahit siguro, iniisip ko nga po. Nakita namin yon, Direk. Thank you po. What if, ibang gumanap? Baka iba din ng, iba din ng pihit, no? Medyo challenging po talaga. Pero mas challenging po habang ginagawa talaga namin yung mga struggles nilang dalawa. Kasi si Yen, lumalaban kay VR. Hindi nyo lang nakikita. Malaking babae siya at kayang-kaya niya si VR. Medyo may ganun. Kaya, Yen, huwag ka munang gumante. Kasi ang laki po, match sila no? Match. At saka papalagan talaga siya ni Yen. Sabi ko, Yen, huwag ka munang gumante. Kailangan ng audience, maawa sila sa'yo. Sige po. Ganun po, ganun po yung struggle. Yan. Thank you po. Thank you, Direk. And for the cast, sabi ni Yen, you shot for 7 days dun sa La Loma. So, ano yung challenges na nakita nyo dun sa scene na yon or dun sa location nyo na yon while you were shooting the film? Yung challenge po siguro doon sa location is yung po, since hindi po namin tinatalagang baboy po talaga natin, medyo may amoy po. Pero, amoy baboy po talaga. The whole week daw, amoy baboy kayo. Yes po, and even yung tent namin talaga nakatabi siya kung saan nilalagay yung mga baboy. So talagang may adjustment period talaga kada umaga. Pero part kasi yun ng immersion para sa scene. Parang mas ramdam mo yung character. Tapos, siguro sa akin, ang struggle naman sa akin personally, yung dun sa bugbugan na scene. Kasi yung lupa, hindi pantay-pantay. So, nung ginawa namin yung ending scene, talagang dami kong sugat buong katawan ko. Tsaka si Joko Diaz po yung kalaban niya. Opo, Joko Diaz po yun grabe. Yes. Ang laki talaga ni Joko. Ako po yung struggle ko po dun is yung mga baboy mismo. Kasi hindi ako makain ng pork. Yeah. Like I said, hindi ako makain ng lechon. So, di ba, how ironic.
Ang ano lang, may scene doon na kailangan ko ipasok yung kamay ko doon sa loob mismo nung baboy nakakapatay lang. So, inacting ko na talaga. Kunwari, sanay na, pero nandidirit. I mean, hindi naman nandidirit. It's just, a preference. Yeah, struggle ko. Can we hear from Joko? Good evening po, tita. Sa akin, ang struggle ko sa kanya, tita, napakainit. I'm sure. Napakainit po yung lugar na yun. Pero yung lugar po na yun, actually, blessing nga rin sa amin ni Direk yung ano na yun. Dahil yung certain na location na yun, kaibigan po ng tatay ko, kaibigan ng Tito Romy ko, yung may-ari ng lugar. So, kumbaga ka-basketball ko dati yung anak niya. So, habang nagsushoot doon... So, familiar ka dun sa lugar? Doon po ako lumaki sa Ibon Bonifacio. Ang North Sem po, doon po nakalibing ang mga lola ko. So, familiar po ako doon sa lugar na yun. Taga doon si Tito Romy. Doon ako lumaki. Hindi ko lang, siyempre, bata ako noon. Hindi mo naman mararamdaman ng init noon. Nung, alam mo naman, pag nagkakaedad na tayo, Diyos ko po, ang init na, mabaho pa. Tapos araw-araw ka 7 days, tama, 7 days. 7 days po. Araw-araw kaming nandun. Pag minsan, pag umuwi ako, nahihiya akong tumabi sa misis ko. Talaga naliligo ako Dahil amoy baboy. At saka yung fight scene naman namin ni Victor, actually, alam ko nahihirapan siya. Nahihirapan siya, pero sabi ko, pelikula niyo to, tol. Sabi ko talagang may ganyan. Kahit may isang scene doon, pangalawang shot namin doon sa buong scene na fight scene na yon. Yes. Pumupo yung baboy sa kanya, ramdam na ramdam niyang init. Sabi ko, tol, ganyan talaga. Talagang ganyan, wala tayong magagawa. Pero, okay siya. Trooper to mga to. They come to work early and we go home late. Walang nagrereklamo. So, it's a fun set. It's a fun set.